For today's video mga bossing ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-scan ng ating sasakyan. Particular itong ating minivan. Pwede din ito sa ating mga Suzuki pickup na mga sasakyan. So applicable ito, pwede ito magamit for 4 wires or 6 wires na OBD port. So ito pala, nabili natin ito sa online. Mga around 200 ata ito pagkabili ko noon. Okay, so tingnan natin yung sa loob. Ano ba itong itsura? Para for reference, no? Para makita natin baka sakaling gusto niyo bumili. Ano pa? Bumili. Makita natin yung kanyang itsura. Okay, so ito for reference, no? ALM327. So ulitin ko, pwede ito sa 4 wires, pwede din ito sa 6 wires na OBD port. So ngayon, ilalagay natin doon sa ating OBD port. Yung ating OBD port pala ng minivan, Suzuki minivan, pati yung Suzuki pickup na type, pati yung DE17, 64, 63, mga yan, na makikita nyo yung kanyang OBD port sa ilalim mismo ng kanyang, sa driver's side, sa ilalim mismo ng kanyang steering wheel. So ito makikita nyo, no? 4 wires, ayan, OBD. Ito, so 4 wires lang yan. Okay, so ito ilalagay natin dyan, isasak na natin. Okay, so nailagay na natin. Makikita niyo umiilaw yung power ng yan, red light. So that's the indication na the port or the OBD scanner, yung ating adapter is recognized by the OBD port. Okay, so what next? Ngayon, next na so gagawin natin ay kailangan mayroon sa ating cellphone yung application na gagamitin natin pang scan. So kung wala pa kayo ng application, pwede siya makuha sa Play Store. Pangalan ng application is SZ Viewer A14 Suzuki. Ito po siya, yan, kung makita niyo, no? So in my case, I already installed the application, so no need to install na. I-open ko na lang, no? Ayan, so ito yung kanyang user interface, kung makikita niyo dyan. So hindi pa siya active, no, kasi hindi pa tayo nagsimula. So ngayon ang gagawin, habang nakasaksak yung ating OBD doon sa ilalim, yan, saksak ilaw, ay bubuksan natin yung ating susi. Okay, on natin. Okay, so naka-on na siya ngayon. So ngayon naka-on na siya. Ang next na gagawin natin is i-on naman natin yung ating Bluetooth. Ito, i-on ko yung aking Bluetooth. Yan. Diyan sa Bluetooth na yan, hanapin natin yung OBD2. So makikita nyo, dito yung OBD2. Ayan, so makikita nyo, no, na na-recognize ng ating cellphone yung ating OBD. Makikita dyan OBD2. Yan. So balik tayo doon sa application. Okay, so dito sa application, pipindutin mo lang yung connect. Ito, connect. Then dito tayo pipindutin mo yung OBD2 nakalagay dyan, pinaka first OBD2 ang pipindutin. So makikita yung connecting. So ayan, no? So ayan, automatically makikita natin yung kanyang live data na hindi pa naka-andar yung ating makina.
So, try natin mag-scan ng ating DTC. Ayan. So, scanning na siya, no? Oh, makikita ninyo dyan. Oh, so no DTC. Ibig sabihin wala itong walang problema ang ating makina. Okay, so ito may mga din dito. So ito pa pala yung lumabas, yung itong kanyang SRS. So kasi hindi naman ito condemn naman kasi ito. Yan, condemn na kasi ito siya. So wala na yung SRS bag. So okay lang yan, no? Yun lang. Yan. Tapos makikita mo dito SRS. Yung sa kanyang sa kanyang airbag. So wala yan. So ngayon, pwede mo ring i-scan yung sa kanyang engine. Yan. So yan, makikita mo yan. Scanning siya sa kanyang engine. So dito makikita sa engine yung RPM, 0 pa kasi hindi pa nakandar yung ating engine. Pati yung kanyang battery, makikita mo dyan, naka 12.3 volts, no? Yung sa injection is hindi pa nag-work kasi hindi pa nakandar yung makina. Yung ABS pressure, nasa 101 kPa, no? Yung sa ABS pressure niya. Yan. So marami pa dyan, no? Mga sensor makikita. Madali lang talagang gamitin ito. Sa throttle, ayan, halos naka-standby kasi wala pa. Hindi pa tayo nag-andar. Mamaya paandarin natin para makita yung kanyang live. Yung kanyang actual live result ng kanyang scanning. So dito makikita mo rin yung kanyang engine temperature nasa 26, 27 kasi malamig. Hindi pa nakandar kasi ito makina. So, pwede mo rin i-scan yung kanyang CVT, no? Yung kanyang automatic transmission, makikita mo rin dyan, no? So, ito, nakalagay dito. Makikita yung kanyang gear. Mayroon lang itong, we have only 3 gear. No? So, because this one is a 3-speed transmission. Then, yan, makikita mo yung kanyang solenoids na serial, pati sa speed makikita. Pag tumatakbo ito, then live stream, hindi mo sa disconnect, makikita mo yung kanyang yung kanyang speed sa cellphone mo while naka-connect. Dito pwede mo rin i-scan yung kanyang ABS o sa kanyang braking system. Ayan, malalaman mo rin dito kung if one of the sensor of the ABS is malfunctioning kasi makikita mo dyan. As you can see, we have if right, if left, ibig sabihin front right, front left, or yan, R right, rear right, at saka rear left. Yan. So yan, no? Makikita nyo, aapakan kayong kanyang brake, no? Aapakan brake. Okay, aapakan brake. Tingnan mo yung kanyang live stream while inaapakan ko yung brake. Yan, apakan ko brake. Tingnan nyo yung braking, naka-off. Naka-off siya, no? Pag inapakan yung brake, tingnan nyo, apakan ko. On. O, diba? Naka-live stream siya. Dito makikita mo din yung kanyang drive system. So, naka 2-wheel drive. No? Kanyang module serial nakalagay dyan. So wala tayong check engine or wala tayong DTC. Then body control module. Ito kasi ng ating sasakyan, wala na ito, no? Hindi na ito, wala na itong PCM. TPCM, if ever na yung sasakyan mo mayroong TPCM, pwede rin. It's vac, I think hydrovac ata ito, no? Kung still functioning pa yung kanyang sensor, makikita rin dyan, no? PS, I don't know what PS is. Yes, SRS, itong kanyang airbag dito. Kasi condemn na ito, so siyempre wala siyang madidetect. So ito lang yung lumabas. So
puro ano, DTC niya. So this type of scanner ay pwede rin ito maka-clear DTC. Makita yung clear DTC dyan. Na-try ko na ito mag-clear na DTC kasi one of the sensor, yung ating MAF sensor noon ay lumabas. So nag-clean ako. So lumabas yung yung check engine. Dito ako nag-clear DTC. Nung in-scan ko siya, no. So ganun lang po siya kadaling gamitin. So how about live stream? Paandarin ko yung ating sasakyan, no. Paandarin natin. So punta tayo dito sa DTC. Balik tayo DTC. Paandarin natin yung sasakyan. Okay. Yan, nag-andar na. Meron akong kinabit dito na ito, gauge for temperature and battery voltage. Pasensya na, naka-on yung ating radyo. So, tingnan natin. Dito is about 26.3 and the volts is 14.3. Tingnan natin kung pareho lang ba yung reading doon sa ating scanner. Ito. Okay. Connecting. Scanning. Ayan. Ngayon naka-live stream siya, no? Naka-live stream. So, tingnan natin yun sa kanyang temperature. So dito lumalabas dito punta tayo doon sa sa engine mismo para makita natin yung kanyang live stream. Yung kanyang live stream data. Yan. So makita niyo gumagalaw yung mga numbers kasi naka-on o umaandar yung ating makina. So this is the live stream data. So, nakita mo dyan yung kanyang RPM, medyo mataas pa kasi malamig pa yung makina. Yung battery kanina mga 12 volts, ngayon ay tumaas niya kasi siyempre yung ating makina naka-andar. So siyempre pag naka-andar yan, yung ating alternator ay nagkakarga. Engine temperature 42 degrees Celsius. So ano pa yung makikita natin? Yung ating injector. Dito mapapansin niyo sa injector nasa 2.2 something. So kapag yung injector natin ay mapansin natin na yung number na yan, no, ay masyadong mataas, lampas ng 5 or masyadong mababa 1 point something, malalaman mo rin na something is wrong with your injector. Kasi yung kanyang pressure nakikita dito. Kasi meron yan kasi may mga pressure na desired or required pressure para to work well yung ating mga components. Yung ating amps pressure makikita niyo dyan, no? Yan, kanina pinakita ko na pag inapakan mo yung brake, lumalabas. So, yan lang siguro, no? So, ganun lang kadali. Gamitin niyo itong ating So, ito, kung gusto mong gamitin ito as a live stream, well, tumatakbo yung sasakyan mo, so pwede, no? Ilagay mo lang sa dashboard. So, lagyan mo ng cellphone holder para makita mo mismo yung live updates sa cellphone mo. Yung speed, yung kanyang temperature, makikita mo dyan. Yan. So, gano'n lang po. So, sana meron tayong natutunan. Kunting kaalaman. So, ulitin ko, ito, mura lang ito, no? Nasa around 200 plus bili ko. Mga 300. Pila kayo mga 350, pati yung ating shipping fee. Kung gusto ninyong bumili, just put your comments below. I will give you the link
of this item. So ganun lang po, no. So ito siya, ayan, ito yung tsura niya. Okay, so silipin natin uli kung ano yung tsura niya. Ayan, no. Ayan. So ulitin ko, pwede ito sa 4 wires, pwede nito sa lalong-lalo na sa 6 wires. Yan yung sinasabi ko, no. Yan, pwede mo lagay dito sa cellphone mo, makikita mo yung live stream para makita mo yung speed, temperature, yung battery, voltage. Dito ilagay mo while naka-connect. So parang mayroon ka ng wireless dashboard. Yon. So ito walang ano, kanina nakita ninyo wala tayong check engine kasi malinis sa ating dashboard. Okay, so thank you. Sana mayroon tayong natutunan. Once again, maraming salamat sa panonood. Konting kahilingan lang na kung umabot ka sa part na ito, pwede paki-like and subscribe. Like and subscribe po sa ating channel, no, para magagawa tayo ng more videos. Okay, that's all. Thank you. This is your maestro sharing you the basic tutorial and basic tips sa ating mga sasakyan. Hindi lang sa sasakyan, marami pang iba. Thank you.